Guys, what's up, magandang tanghali. Okay. What's up mga ka-e-bike, nandito tayo ngayon sa Barangay Santa Ines, no? Naimbitahan lang tayo ni Cap para i-check yung kanyang nabiling e-bike kasi binili niya yung e-bike pero pangalan to, anong gusto kong sabihin, binili niya yung e-bike tapos 10 meters lang namamatay. Then binalik niya yung e-bike sa pinagbilihan niya, pinalitan lang daw ng isang battery. Tara guys, ipakita ko sa inyo yung e-bike tapos kung ano yung ginawa no pinagbilihan niya guys. Tara, let's go. Dito tayo ngayon guys. Ito yung kanilang service. Dito tayo sa mismong barangay hall nila, no guys. Ayan. Okay. Barangay hall. Guys, back to the point na tayo guys, no. Ito yung kanilang e-bike. Ayan. Guys, bibigyan ko kayo ng tip sa pagbili ng e-bike. Kung saan nyo man gustong bumili ng e-bike, ang pinakamahalaga pag bumibili kayo ng e-bike is meron kayong mekaniko. Marami kasi magbibenta ng e-bike pero walang mekaniko, no guys. Okay, eto. Okay. Eto guys, so, sabi ni Cap, nung dineliver to, umandar lang ng 10 meters, suminto na. Okay, and then binalik nila doon sa pinagbilihan nila. Papansin nyo guys, ito daw yung sira, sabi no pinagbilihan nila, kaya pinalitan lang ng isang piraso. Kaya pansin nyo guys, yan yung serial number niya, then makikita kung magkakaparehas ba yung battery. Ayan o. Okay, dapat yan magkakaparehas yung number. Ngayon guys, pinalitan na nila yung battery na isa. Pero ganun pa rin ang nangyari. Hindi pa rin makatakbo. Nagsiswitch ang e-bike pero hindi nga makatakbo. Tapos tatakbo man, mabagal. Okay. Upon tracing, tinrace natin kanina yung kanyang battery. Sinundan na rin natin yan. Sinurge na rin natin sa charger natin pang sarili, no? Ayan guys, ang lumalabas kasi guys sa charger nila, hindi siya nagcha-charge. Pag nag-charge tayo sa e-bike, dapat magre-red, diba? Ngayon, hindi nagcha-charge yung kanyang e-bike. Okay. Tapos, tinry ko munang tinanggal tong isa. At itong apat ang pinagana ko. Nag-charge siya. Yun nga lang, nag-a-alarm yung kanyang battery. Kasi hindi na rin natin matrace yan. Gawa nung may parang sumisipol. Habang charge ko ay parang sumisipol. Kaya hindi ko na rin tinuloy. Okay guys, ano ba yung dapat gawin ni Cap dito sa kanya nabiling e-bike? Okay no. Ito pag ganito yung scenario kasi guys, pag sa amin guys hindi yun pwedeng palitan mo lang ng isa o dalawa, no? Dapat yan, isang set papalitan yan ng pinagbilhan mo kasi yung warranty. Okay, dapat alam nyo rin yung warranty ng mga e-bike nyo. Tulad nito, nagpa second opinion na sa atin si Cap. Okay, dinayo pa tayo. Kaya masasabi ko lang, battery ang problema niya. Hindi dapat isa lang ang papalitan, dapat set. Okay. Tapos kung bibili kayo ng e-bike, dapat alam nyo rin yung mga warranty nyo para hindi tayo magbudol. Kasi hindi naman sa sinasabi ko lahat budol. Meron talaga din kasi talagang ito yung warranty tapos biglang mawawala pag nagka-problema na yung e-bike. Alamin nyo kung hanggang kailan yung warranty, tapos kung ano yung sakop ng free service. Okay na guys. Okay. Eto guys, problem solved na to. Ang issue talaga is dapat buong battery ang palitan. Okay. Kasi tinester na yan, may mababa, may mataas, may mababa, may mataas. Kaya hindi talaga mag-aayos yung charger niya. Okay. Kaya habang bago pa yung e-bike, kabibili pa lang din. 3 araw yata ito nabili na. Pangatlong araw. Pero naibalik na doon sa pinagbilhan, pinalitan lang isa. Mali yun, dapat buo. Okay guys. Okay. Yan, picture lang uli natin, no. May balot pa guys, oh. Hindi pa talaga
nagagamit. Para sa barangay ito guys eh. Ay, ang ganda ng barangay nila. Ayan yung kasama ko nga pala guys, si Jun Jose Crisostomo, ang pitbull ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayun Jun. Okay, alright, okay. And guys, sana nakatulong yung video ko to para sa pagpili at pagbili nyo ng mga e-bike. Dapat nyong malaman yung warranty ng e-bike nyo. No guys, okay, huwag kayong papayag na isa lang ang papalitan, dapat set. Okay guys, sana nakatulong tong video ko to sa pagpili ng e-bike na dapat para sa inyo at yung mga warranty nyo dapat alam nyo din. Okay guys, ride safe, power, peace out.